Mayong adlaw mga pangga, si Sir Mike Kini. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang unang aralin ng Module 1 sa Araling Panlipunan ika-10 baitang, ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like, subscribe, at i-turn on nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na AP Learning Sessions. Siya nga pala, ang lahat ng ating mga tatalakayin sa channel na ito ay nakaangkla sa DepEd mandated na mga Most Essential Learning Competencies o MELCs dahil na nga sa kakaibang sitwasyon natin ngayon o yung new normal kung tawagin. O sige, sugdan na nato. Ngayon, kayo ay inaasahang makasusuri ng kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Bago natin talakayin ang iba't ibang konsepto nito, pumunta muna tayo sa maikling gawain. Ating suriin ang susunod na headline mula sa Sunstar Cebu. Sagutin rin kung bakit ito naging issue o suliraning panlipunan. At bakit nga ba ito mahalaga sa ating lahat, mapabansaman, mamamayan, at buong lipunan. Sabay-sabay nating basahin ang headline mula sa Sunstar Cebu na nailathala ngayong July 20, 2020. In Cebu City, COVID recoveries near 4,500 mark. Ano ang mahihinuha mo mula sa balita? Anong pangunahing paksa kaya ng headline? Tama, tungkol sa pandemyang COVID na nararanasan ng mga kapwa nating Cebuano. Sa iyong palagay, ang paksa ng balita ba ay nakakaapekto sa pang-araw-araw mo ring buhay? Oo o hindi? Magaling! Kahit ikaw man ay hindi taga Cebu, ito ay napaka-importanting issue dahil ito ay pandaigdigang suliranin na ating kinakaharap. Kaya mula sa paksang aking tatalakayin ay malalaman mo kung gaano kaimportante ang may alam sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Handa ka na ba sa talakayan? Ang pahayagan, dyaryo o newspaper ang pangunahing pinagkukunan ng mga pinakabagong balita at impormasyon sa paligid. Tama ba? Sure ka na ba? Sa sitwasyon natin ngayong bawal lumabas dahil may batas. Ito pa rin bang pangunahing pinagkukunan ng balita? Siyempre hindi na. Andyan na ang social media. Kagaya ng Facebook, Twitter o kahit anong social media platforms. Pero wag ka. Di lahat ng mga nababasa doon ay totoo. May tawag doon eh. Anong tawag doon ulit? Tama, fake news. Kaya dapat maging maingat sa mga nasasagap na balita. Baka chismis lang yon. Siyempre, meron pang ibang paraan para makasagap ng issue, balita at impormasyon, kagaya ng radyo, TV at pakikipagtalastasan o pakikipagpanayam. Pero ano nga bang kontemporaryong issue? Ating suriin ang bawat salita para lubos na maunawaan. Una, ang kontemporaryo ay mula sa salitang Latin na contemporarios nang ibig sabihin ay kasama sa at panahon. In other words, pangkasalukuyan o napapanahon. Ang issue naman ay napag-uusapan at pwedeng magdulot ng pagkabahala, debate, at may malaking epekto sa pamumuhay nating lahat. Pag pinagsama mo naman ang dalawa, ang kontemporaryong issue ay napapanahong paksa o usapin na nangangailangan ng paglilinaw
debate o klarifikasyon, mga issue o mga paksang napapanahon. Para mas lalo pa nating maunawaan, tayo ay magbibigay ng mga halimbawa. Una sa pinagdedebatihang issue ay ang issue ng kahirapan. Hanggang ngayon din ba ay may kahirapan sa ating bansa? Ano nga ba ang dapat na solusyon para ito ay tuluyan ng mapuksa? Pangalawa, pag-aabuso sa iligal na droga. Ang ating kasalukuyang administrasyon ay nasa gitna ng kontrobersiya dahil na nga sa paraan ng pagsugpo sa talamak na isyu ng droga. Kaya ngayon, maraming debate kung talaga bang epektibo ang pamamaraang inilulunsad ng ating pamahalaan. Panghuli at napaka-importante na nangyayari sa atin sanlibutan ngayon ay ang coronavirus pandemic. Di lamang ang ating bansa ang apektado, kundi ang buong mundo. Sa daming isyu ngayong nakapaikot sa pandemyang ito, mula sa paraan ng pag-iiwas dito, testing, hanggang sa kung kailan ba talaga lalabas ang bakuna para rito, ito ay napapanahong issue o kontemporaryong issue. Batay sa DepEd mandated most essential learning competencies, ang pangkalahatang tatalakayin natin sa buong taon mula first grading hanggang fourth grading ay nakapokus lamang sa mga sumusunod. Una, mga hamon at isyong pangkapaligiran. Ito ay mga issue, mga problemang kakaharapin natin tuwing may kalamidad kagaya ng lindol at bagyo. Isama mo na rin ang mga plano at estratehiyang dapat gawin para maiwasan, malabanan ang mga paparating na kalamidad. Yan ang ating tatalakayin sa unang markahan. Pangalawa, mga isyong paggawa, globalisasyon, migrasyon, na nakatuon sa pang-ekonomikong mga gawain. Pangatlo, isyong pangkasarian, na isa sa pinakamalaking isyong kinakaharap ng anumang bansa, lalo na sa ating bansang kilala sa pagiging Kristiyano. At ang isyong pagkamamamayan, pagkalap ng tamang impormasyon. Kagaya nga ng nasabi ko, nagkalat na ang fake news. And on that note, dahil andun naman lang tayo sa fake news, narito ang iba't ibang kasanayang dapat nating taglayin sa pag-aaral ng kontemporaryong issue. Una, dapat maging mapagmatsyag, mapanuri, dapat verified. Mapagkakatiwalaan ba ang source o ang pinagmulan ng news? Lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, usong-uso ang fake news sa social media, kaya dapat ay maging kritikal sa pagsusuri ng balita kung ito ba ay totoo o ito ba ay fake news. Pangalawa, ang kasanayang dapat natin taglayin ay ang pagiging balanse. Dapat marunong tumingin sa magkabilang panig. Halimbawa ay ang issue ng prangkisa ng, alam mo na yon, ABS-CBN. Una, dapat ay alam natin kung may katuturan ang mga isyung binabato sa kanila, at sa kabilang banda, dapat alam din ang negatibong epekto ng pagkawala sa ere ng istasyong nabanggit. Parang love, dapat give and take daw, dapat balanse. Char. Panghuli, ang pagiging makabuluhan. Marunong bumuo ng paghihinuha o ano ang na-realize mo sa issue. Paglalahat, ano naman ang iyong generalization o
o konklusyon batay sa nasuri at na-verified na totoong issue. Batay sa lahat ng ating natalakay, tumungo tayo sa pangunahing nagbabagang tanong. Bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral sa kontemporaryong issue? Ito naman ang punot dulo ng ating talakayan ngayon. Kaya ating sagutin. Una, nagiging mulat tayo sa mga napapanahong issue sa kapaligiran. Ito ay ating responsibilidad bilang isang Filipino citizen na maging maalam, mapanuri, at aware tayo sa mga nangyayari. Pangalawa, naiuugnay ang sarili sa issue kagaya ng sa pandemya. Meron ba tayong maitutulong para hindi pa lalong kumalat ang virus? Oo, tama, meron. Sumunod sa mga batas ng ating gobyerno. Pwede rin stay at home o di kaya practice social distancing, tamang pagsuot ng mask at paghuhugas ng kamay. Pangatlo, makaiisip ng mga pamamaraan kung paano makaiiwas sa mga kalamidad. So ito ay may kaugnayan sa ating kapaligiran. Dahil sapat na ang ating nalaman ukol sa mga kalamidad, tayo ay nakakagawa na ng epektibong pamamaraan para makaiwas o di kaya ay makapag-ingat sa mga darating na trahedya at kalamidad. At panghuli, nahahasa ang iba't ibang kasanayan at pagpapahalaga. Napapaunlad ng mga kabataan ng kanilang kakayahang mag-isip kahit nasa murang edad. Kaya napaka-importante habang bata pa ay marunong ng kumilatis at magpahalaga sa mga bagay-bagay. Dahil kayong mga kabataan ang aming kinabukasan. Hanggang dito na lang muna ating subaybayan sa susunod na episode ang tungkol sa kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng ating bansa. Ito po muli si Sir Mike Sabanal na nagsasabing, mahirap mag-aral, ngunit mas mahirap kung walang pinag-aralan. Sa muli po nating pagkikita, paalam!